Si Satanas ay parating sa mundong ito para sa kanyang huling panlilinlang. At marami ang mahuhulog sa sistema ng kapangyarihang ito at tatanggapin ng mundo ang tatak ng hayop. At ang mundo ng mga protestante ay tatalikuran ang October 31. Ito ay ang protesta na sinimulan ni Martin Luther. Kung ganun, ang protesta ba ay talagang natapos na? Dapat bang lumahok ang mga Kristiyano sa anumang anyo ng pagdiriwang ng Halloween? Maligayang pagdating mga mahal kong kaibigan dito sa channel ng Vince Traveler's Diary. At kung bago pa lang kayo sa channel nito, maaari po bang paki-like ang video ito, paki-subscribe ang channel na ito at paki-share po sa lahat. At pakilagay ang inyong komento sa baba sa comment section na nauukol sa paksang ito. Ngayon, ito po ang isang propesiyang babala sa ating lahat na dapat mong malaman. Ang babala tungkol sa pagsamba sa hayop at pagtanggap ng kanyang tatak ay ang pinakaseryosong babala ng ating Panginoong Diyos na kanyang ipinadala dito sa mundo para sa mga huling araw. Kung iyong hahanapin sa mga internet ang tungkol sa tatak ng hayop o 666, ikaw ay susuong sa mga conspiracy theory na mga opinyon ng mga tao. Ngunit ang propesiya na nagmula sa Biblia ay ibinigay, kaibigan, para sa ating mga nabubuhay ngayon sa mga huling araw. Sa Apokalipsis 14, talatang 9 hanggang 10, at ang ikatlong anghel ay sumunod na may malakas na tinig. Kung ang sino mang tao ay sumamba sa halimaw at sa kanyang larawan at tumanggap ng kanyang tatak sa kanyang noo o sa kanyang kamay, gayon din ay iinom ng alak ng puot ng Diyos na ibinubuhos ng walang halo sa saro ng kanyang kagalitan, at siya ay pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. Ang mga taong tumanggap ng tatak na ito ay lubhang nalinlang ni Satanas. Ang mensahe ng ikatlong anghel tungkol sa tatak na ito ay tinutuon sa maling pagsamba, direkta man ito o hindi direkta. At ito ang nais ni Satanas. Ang tatak na ito ay siyang panghuling panlilinlang ni Satanas upang talikuran ng mundo ang Diyos at siya ang sasamba. Isipin mo na lang ito, kaibigan, na may isang ama na papasok sa trabaho at pagkatapos ay sasabihan siya na maari lamang siyang makatanggap ng kanyang sahod kung mayroon siyang tatak ng hayop. Halimbawa, ang isang ina nakakapanganak pa lamang ay sasabihang hindi ka makabili ng formula milk para sa iyong sanggol maliban kung makakakuha ka ng tatak ng hayop. Hindi ka pwedeng magmamay-ari ng bahay kung wala kang tatak ng hayop. At hindi ka rin maaring pumunta sa mga supermarket para makapamili o makapagbenta. At hindi ka rin maaring maglakbay gamit ang iyong kotse o makasakay sa mga pampublikong sasakyan kung walang tatak ng hayop. At dahil dito ay mararamdaman ng mga tao ang pressure na siyang maging dahilan upang sila'y mangako ng katapatan sa tinatawag na tao ng kasalanan. Si Satanas ay darating para sa kanyang huling panlilinlang. At ayon sa mga aklat ng The Last Day Events, sa page 168, si Satanas ay magpapanggap bilang si Hesus Kristo at ang mundo ay tunay na malilinlang. Si Satanas ay hindi lamang magpapanggap bilang isang tao, ngunit gagawin niyang magpapanggap bilang si Hesus Kristo at ang mundo ay tatanggi sa katotohanan at tatanggapin si Satanas bilang Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga Hari. Ang October 31 ay ipinagdiriwang ng karamihan dito sa sanlibutan bilang Halloween.
Humigit kumulang 4 hanggang 5 bilyong dolyar ang ginugugol sa treats and trick, mga dekorasyon, costume at mga party supplies. At ang mga kabahayan ay sisimulan nilang gawin na animoy parang isang libingan. Dito, ang kanilang mga damuhan ay nilalagyan ng lapida at mga spider webs at kanilang iniisip na ang Halloween Eve ay ang panahon kung kailan nananaig ang mga supernatural na mga kapangyarihan. Si Anton LaVey, ang author ng Satanic Bible at ang pinakamataas na saserdote ng Church of Satan, ay kanyang sinasabi na ang Halloween ay tinuturing ni Satanas na pinakamahalagang araw ng taon. Dagdag pa niya na ang gabi ito para sa mga satanic occult at witchcraft na kanilang pinakamataas na antas ng potency, at ang sinumang mangkukulang o okultista na nahihirapan sa panggagaway o pambabarang ay napakadali nilang magawa kapag October 31. Sapagkat si Satanas at ang kanyang kapangyarihan ay nasa pinakamahusay kapag gabi ng Halloween. Maari nating balikan na ang Halloween ay isang paganong holiday ng mga Celtics na ipinagdiriwang sa Ireland, England sa hilagang Pransya, at ang mga paganong ito ay kilala na sa Maine, at naniniwala sila na ang November 1 ay ang panahon ng taon na kung kailan ang mga patay ng kaluluwa ay nagagawang makipag-ugnayan sa mga buhay. At sa gabi ng October 31, sila ay nagdiriwang dahil sa paniniwala na ang kaluluwa ng mga patay ay bumabalik sa lupa. Ano ba ang sinasabi ng mga aklat ng Marcos, Kabanata 12, talatang 27 na nauukol sa Diyos? Na siya ay hindi Diyos ng patay, ngunit ng buhay. Si Pope Gregory III ay itinalaga ang November 1 bilang isang panahon para sa di umano'y parangalan ang mga santo. At hanggang sa kalaunay itong All Saints Day ay isinaman sa ilan sa mga tradisyon ng Samain, na dati ito ay tinatawag na All Hallow Eve, at hanggang sa kalaunay ay naging Halloween. Ang panahon ng Halloween ay naging isang araw ng mga aktibidad tulad ng trick and treats, pag-ukit ng mga parol ng yako, mga pagtitipon na puno ng kasayahan, kainan, pagsusuot ng mga kostyum. Ngunit sa mga Kristiyano naman na naniniwala sa Biblia, ang October 31 ay inaalala bilang araw ng Reformasyon. Sapagkat noong October 31, taong 1517, nang ibangon ng Diyos si Martin Luther at sinimula ang kilusang protestante, kung saan ay pinako ni Luther ang kanyang 95 thesis sa pintuan ng isang simbahan sa Germany. Dito nagsimula kung paano kinilala ng mga nagprotesta kung ano ang Papa. Ayon sa sulat ni Martin Luther noong February 24, 1520, ako ay halos na corner na at ako ay walang pag-aalinlangan na ang Papa ay talagang siya ang Antikristo. Sinabi naman ni Philip Melanchthon na ang Roman Pontiff kasama ang kanyang buong kaayusan at kaharian ay siyang Antikristo. Si John Calvin, ang dakilang pinuno ng Reformasyon sa Geneva, ay kanyang sinabi na itinatanggi ko ang pagiging apostoliko ng Papa at ito'y hindi nakikita sa kanya, bagkus ang nakakagimbal na apostasiya, at aking itinatanggi na siya ang kahalili ni Kristo sapagkat siya ay galit na galit at kanyang pinag-uusig ang Ebanghelyo. Si John Knox, ang dakilang pinuno ng Reformasyon sa Scotland, ay naniniwala ng sistema ng kapapahan ay siyang Antikristo na ito ay hinulaan ni Daniel. Si John Wesley, ang dakilang tagapagtatag ng Methodismo,
ay nagsasabi tungkol sa kapapahan na ang kahulugan nito ay mariin na tinatawag na ang tao ng kasalanan. Si John Wycliffe ay ipinahayag na ang kapapahan bilang ang Antikristo dahil sa kanyang hayagang pagiging oposisyon. At dahil dito, kinondina ni Pope Gregory XI si John Wycliffe bilang isang erehe. Alam ninyo na maraming mga Kristiyano ang tatanggap ng tatak ng hayop dahil tinalikuran na nila ang sola scriptura at iniwanan ang mga paninindigan ng mga reformador. Si Martin Luther at ang iba pang mga protestanteng reformador ay tinutulan ang mga aral ng simbahang Katoliko na ito ay hindi naaayon sa Biblia at pinaniniwalaan na ang kapapahan ay siyang Antikristo, na siya ang maliit na sungay ng Daniel Kabanata 7, ang tao ng kasalanan ng 2 Tesalonica Kabanata 2, ang hayop na nagmula sa dagat ng Apokalipsis 13, at ang babaeng nakadamit ng iskarlata na lasing sa dugo ng mga banal, Apokalipsis 17, talatang 6. Ang Papa ng Vatican ay tinanggihan ang isang apela para ibalik ang pinatalsik na Agustinian monghe na si Luther na ito ay mahigit na 500 taong mahigit na anibersaryo na kanyang pagkakatiwalag. Nalaman ng mga militanting simbahan na si Pope Leo ay hindi ipinawalang bisa ang pagtitiwalag kay Luther upang markahan ang anibersaryo. Ngunit sa halip ay ginamit ang pagkakataon upang paigtingin ang dialog sa mga Lutheran. Ang Protestante ay mga especies na nanganganib na mawala mula sa kanilang paningin. Ang biblikal na batayan ng kanilang protesta na nagsimula sa Lutheran Church matapos ng mahigit sa 500 taon na ang lumipas. Pagkatapos gawin ni Luther ang kanyang 95 thesis na nakapaskil sa pintuan ng simbahan ng Gothenburg sa Germany, ang pinakamalaking Lutheran ay inaprubahan sa US ang Declaration of the Way noong 2016 na ito ay naglalaman ng isang litany ng 32 pinagkasunduan, mga pahayag kung saan ang mga Katoliko at Lutheran ay sinabi na walang simbahang nahahati at pagkakaiba sa pagitan nila. Ang protesta ay hindi pa nagtatapos. Maraming salamat mga mahal na kaibigan. Patuloy nating panghawakan ng mahigpit ang salita ng Diyos at tayo'y patuloy na mag-aral ng katotohanan mula sa Biblia. Hanggang sa muli kaibigan, dito sa channel ng Vince Traveler's Diary para sa programa ng mga historya, propesiya at mga katotohanan na nagmula sa Biblia.